Sir, nandito na ba? Lay Minister? MBG, Greeters and Collectors, Lectors, ah, Anak ng Solidad, Franciscan at ang Catechist. Ang Franciscan, ah, Sakristan, dalawa na lang. Kanina ang dami nyo ah. Mga Sakristan, papasok. Ang BEC, ang Chapel ng Ezekiel, Chapel ng Rosary, nagiinuman na. Fiesta eh. Ang multimedia, music, Waislep, sino pa ba? Ang Black Rosary, ang Legion of Mary, ang Sambayanihan, ang grupo nyo? SSDM, sino pang grupong di ko nabanggit? Cofradia, ba? Madami ngayon ha. Cofradia, natatakot ma-dissolve ba? Okay. Sino pa bang organization, ministries? Nabanggit ko na, Anak ng Solidad. Okay. So, welcome po sa ating parish formation, ang monthly parish formation natin. So, may dalawang bahagi po ang parish formation ngayon. So, yung unang bahagi, yung ibibigay ko po, pang-spiritual natin. At yung ikalawang bahagi ay pang-kalusugan naman. Para kasi medyo dumadami yung nagkakasakit, dumadami yung tumatanda sa atin. So kaya kailangan natin din na makapakinig din ng mga para sa pangkalusugan. So ngayon po ay October at ating pong ginugunita ang pagdiriwang natin ng buwan ng Santo Rosario. At ngayon mismong October 7 ay kapisahan ng mahal na Birhen ng Santo Rosario. Sino ang may mga rosaryo dito? Taas ang kamay. Ilabas ang rosaryo. Mga sakristan, bakit walang rosaryo? Bahagi ito ng ating dapat na pang-araw-araw saan man tayo magpunta, anuman ang suot mo, dapat suot mo to. No, hindi lang basta palamuti, no? Kasi minsan yung mga kabataan ngayon, ginagawang fashion statement lang yung rosaryo, ginagawang kwintas, pang hip-hop, no? Pero ang rosaryo ay dapat dala-dala natin lagi. Tandaan niya na, mga sakristan, ha? Pero nung dati naman, nung maliit ako, hindi rin naman ako ganon. Pero siyempre, dahil natutunan ko na ang kahalagahan ng pagdadala ng rosaryo, kaya no, araw-araw, no? Kahit saan man mapunta, laging nasa bulsa. At kung may pagkakataon, siyempre, dinadasal yan, ha? Hindi lang yan binibit-bit, dinadasal yan. Ang rosaryo ay ito yung naglalaman ng mga pinakamahalagang panalangin na itinuro sa atin. Basic prayer. Pero pinakamahalagang panalangin. Dahil nandiyan dyan, halos ilang beses mong dadasalin ang Ama namin? Ilan? 6 na beses na dadasalin mo ang Ama namin. Sinong nagturo ng dasal na yan? Si Jesus, no? Itinuro niya yan kasi nung lumapit yung mga alagad, sabi, Panginoon, turuan mo naman kaming manalangin. At ganito yung itinuro ni Jesus. O nandito yan sa Rosario. At yung Aba Ginoong Maria, sino ang bumati niyan kay Maria? Ha? O naguluhan na kayo kung si Gabriel ba o si Elizabeth, no? Si
Sino talaga? Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sino? Ah, di. Si Elizabeth, kaya nga nung, di ba, yung sa, anong mystery siya? Anong mystery? Yung visitation. Visitation. Anong mystery? Tuwa o joyful. Ngayong Sabado, di ba? Joyful. So, paulit-ulit natin dinadasal, no? At paulit-ulit natin sinasabi, Aba, Ginoong Maria, 10 beses para tayo mapadasal. Hindi lang siya basta, Father, nakaka-board naman, paulit-ulit eh. Pero paulit-ulit para lagi natin matandaan kung paano kumilos ang Diyos para tayo maligtas, para hindi mo makalimutan. Dahil ang gamot sa taong nakakalimot ay paalala. Kaya paulit-ulit na pinapaalala. Kaya yun po nilalaman, no, ng Santo Rosario, ang mga pinakamahalagang panalangin na dapat natututunan lalo tigit ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda. Hindi ko nga lang alam kung bakit ba, although sa November pag-uusapan natin to, no? Pero bakit kapag sa lamay, may rosaryo yung namatay, yung hawak? Bakit? Pabaon? Hindi nga nadadala yun sa langit eh. Diba? Tapos pinuputol nyo? Pero babalikan natin yan. Babalikan ko kayo sa formation natin sa November dyan. Pero, di ba, patay na, tapos lalagyan mo ng rosaryo, hindi ko talaga maintindihan din kung bakit. Hindi naman na, imagine niyo nga yung patay, tapos gumaganon. Imagine niyo nga. Kasi sa atin to, habang buhay ka pa. Minsan yung buhay ayaw magdasal ng rosaryo. Nung patay, pinilit nyong ilagay dito. Pinagaganda nyo pa yan, di ba? No? Ginagandahan nyo. Tapos minsan perlas, silver. Tapos pag ililibing na, putulin niya, putulin. Bakit daw? Para maputol ang sumpa, para wala nang sumunod. Ganun, no? Mga adik kayo, no? Ganun daw yung sinasabi. Pero sana po, no? Habang buhay ka pa, magrosaryo ka. Huwag niyong hintayin na kung kailan ka patay na, hindi ka na nakakapagsalita, ipipilit ng mga buhay na hawakan mo yung rosaryo. No? Pampaswerte yan, di ba? Yan. Tingnan natin. So, ito po yun pa lang. Pinakamahalaga. Bakit kailangan tayong magdasal ng Santo Rosario? Dahil tayo ay tinuturuan na manalangin at mapalapit tayo sa Diyos. Yan. Kailan ba nagsimula yan at kanino nagsimula ang pagpapalaganap ng Santo Rosario? Yan. Sinimulan niya ni Santo Domingo de Guzman. Si Santo Domingo ay ipinanganak noong 1170. Mayroon ba ditong kaklase ni Santo Domingo? Nana? So 1170 doon sa Spain. Si Santo Domingo, kaya yung simbahan ng Santo Domingo Church, no? Yan, nakapangalan sa kanya. So si Santo Domingo ay anak ni Felix de Guzman at Juana de Asa. So bago pa man daw, sabi po sa bibliography, no, bago pa man daw po ipinanganak si Santo Domingo ay nagkaroon na ng parang pangitain o panaginip itong nanay niya na si Santo Domingo ay magdadala ng liwanag sa sangkatauhan. Di ba po, sinong familiar sa imahe ni Santo Domingo? Di ba siya din may aso? May aso din yan eh. At yung aso may daladalang sulo, may kagat-kagat na sulo. Hindi alam, no? Sige, wag na nating ipilit. No?
Kasi ang alam nyo lang may aso ay si San Roque. Yan. So si Santo Domingo po, siyempre yung founder ng Dominican Order. At patron saint din ng mga scientists o ng mga astronomers, ng mga medyo mga matatalino, no? Yan. Nung namatay ang mga magulang ni Santo Domingo, siyempre dahil nga siya ay matalino din, pinag-aral, no? At nung siya po ay naging pari, no, pumasok siya sa order ng mga Dominican, hindi pala, siya pala nagtatag ng Dominican, pero nung siya po ay maging pari, ay isa sa mga medyo nakaka-inspire na tularan nung panahon niya ay noong ipinagbili ni Santo Domingo yung kanyang libro, yung mga libro niya, no? Kasi noon talaga na treasure yan eh. 'Di ba, no? Kaya nga yung mga encyclopedia, sino may mga encyclopedia pa dito? Yung sa mga, 'di ba, pag may encyclopedia ka, mayaman ka niyan, 'di ba, no? O pag mayroon kang doon, no, ibig sabihin may nag-a-abroad din diyan, no? Yan, yung mga encyclopedia. So para makatulong sa mga naghihirap, lalo tigit nung panahon ng tagtuyot, ibinenta daw po ni Santo Domingo yung kanyang mga libro para may maipakain siya. At nadiskubre ni Santo Domingo na maraming Kristiyano ang mga napapahiwalay sa Ebanghelyo. Sa dahilang hindi nila maabot o maintindihan ang mga turo ng simbahan. Kaya, no, niyayakap na lang yung mga maling paniniwala. Katulad ng paglalagay ng rosaryo sa patay. Diba? Mga maling paniniwala. At yung mga maling paniniwalang ito yung kinalaban ng simbahan noon. Katulong si Santo Domingo. Ang tawag doon sa mga maling paniniwala o turo ay yung mga Albigenses o Albigensians, mga heresy, mga heretic, no, na nakakaligaw, na ililigaw yung mga Kristiyano, mas lalong nalalayo ang mga tao sa kanilang pananampalataya. Kaya ito ay nilabanan ng simbahan. Sabihin nyo nga po, Albigenses o yung Albigensianism. Ito yung paniniwala na yung dualistic na mayroon daw po talagang yung struggle between good and evil. Nandyan daw po talaga yan. No? Bakit nga ba may evil? Bakit may evil? Kasi parang sinasabi nila, may dalawang Diyos. Diyos ng masama at Diyos ng mabuti. Iisa lang ang Diyos. Kaya nagkaroon ng masama dahil nagrebelde sa Diyos. Pero hindi nilikha ng Diyos ang masama. Mayroon lang mga piniling maging masama. So isa yan po sa struggle noong panahon ni Santo Domingo at papaano ito nilabanan. Kaya isang araw habang siya po ay nananalangin, no, habang siya po ay nag-aayuno o nagtitika, yan. So, ang Santo Rosario ay ibinigay kay Santo Domingo de Guzman para sa simbahan. O, binigay na yung Santo Domingo, no? Kasi nga, nagpakita ang mahal na birhen sa kanya at sinabi nga na para mapagbalik loob mo, no? Para matalo ninyo, yung conversion ng mga Albigensians, yung mga makasalanan, ito po ang ibinigay ng mahal na birhen. Nakita noon ni Santo Domingo na magiging mahirap ang mapagbalik loob ang mga Albigensians dahil sa mga napakabigat na kasalanan. Kasi kung wala kang kaisipan tungkol sa Diyos, tungkol sa kabutihan,
puro kasamaan ang paiirali natin. Puro kasamaan ang gagawin natin. So, kaya nagtungo si Santo Domingo sa kagubatan at nung oras na nagpakita ang mahal na birhen na may yung sa mga larawan po kasi no na pinipicturize na ganyan po yung parang apparition o nung napakita ang mahal na birhen na mayroong mga anghel sa paligid at yan iniabot ni Maria ang rosaryo. At ang sabi po, basa nga, mahal kong Domingo, kung anong armas ang ibig ng banal na Trinidad na gamitin para sa pagbabago ng mga tao sa daigdig. Kasi noon po, uso yun talagang crusade na tinatawag. No? Crusade. Yung pag nagro-rosary kayo pag nagli-lead kayo ng rosary, di ba may panalangin kayo ng krusada? Kasi yung crusade talaga ay yung mga knights, no? Yung crusade ay nilalabanan ng mga Kristiyano ang mga hindi Kristiyano. Kasi nga po, mali yung kanilang ipinapatupad. Mali yung kanilang paniniwala na iginigiit sa mga tao. Kaya mayroon talagang gera. Yung tinatawag nating religion war o religious war. Kaya mayroong mga crusade. Diba? Si Constantinople, yan, may mga crusade yan. So ito ang sabi ni Maria kay Santo Domingo, armas pala ito. No, na dapat natin maintindihan. Armas yan. Sige nga, pakilabas nga ulit yung mga rosaryo. Ipalo nyo nga sa katabi ninyo. No? Kung masasaktan. Pero armas po yan, no? At ang sabi ni Maria, tuloy ang basa, ibig kong ay ang aking mga salmo na siyang saligang bato ng bagong tipan. Kaya kung ibig mong maabot ang mga tumigas ng kaluluwa at mapagbalik loob mo sila sa Diyos, ipangaral mo ang aking mga salmo. Bakit salmo? Ilan ang beads ng rosaryo? 59? Ilan to? Pag binasa natin ito, ilan ang salmo? Pag binuklat mo ang Biblia, ilan? 150. So ang beads ng rosaryo, kapag dinadasal natin, mga salmo ni Maria, katumbas ng awit ni David, yung sa Biblia. Kaya sabi niya, ipangaral mo ang aking mga salmo. Bakit naging rosaryo? Di ba nung magpakita si Maria doon sa 3 bata, ang pinakilala niya, ako ang mahal na birhen ng Santo Rosario. So, ilang taon pa ang lumipas mula kay Santo Domingo na magpakita ang mahal na birhen sa 3 bata para i-encourage na manalangin ang mga tao para matapos ang gera. So, nung panahong ito, mayroon ding war, mayroon ding laban. At ang sabi, para manalo ang armas ay ang aking mga salmo. Si Santo Domingo po ay, simula noon ay nagsimulang mangaral na tungkol sa pagdarasal. Yung iba po mga religious, diba? Kahit yung mga Santo Domingo, yung mga OP, diba yung may belt sila, tapos merong malaking rosaryo kasi dapat anumang oras dinadasal yon, no? Yung mga beads na yon, dinadasal yon, hindi lang basta maganda yung outfit maganda yung ng mga OP. So ganun po yung palatandaan. At ninais ng Diyos na sa pamamagitan ng mga
di pangkaraniwang pangyayaring ito, lalaganap ang debosyon sa Santo Rosario sa buong mundo. Dahil sa napakahusay rin na pagpapaliwanag ni Santo Domingo sa kahalagahan ng Rosaryo, halos lahat ng tao doon sa lugar na tinatawag na Toulouse ay malugod na tinanggap ito at tinalikuran ang kanilang mga maling paniniwala. Tinalikuran din nila ang mga masasamang bisyo. Nagsimulang mamuhay sila bilang mabuting Kristiyano. So, kung meron ka palang struggle sa bisyo, anumang bisyo, Rosaryo ang makakatulong sa iyo. Huwag mo mamaliitin to. Kung nanggigigil ka, nanginginig ka na, kasi dati ang hawak mo bote ni San Miguel, Ginebra San Miguel, subukan mong humawak at sanayin mo ang sarili mo na ang hawak ng kamay mo ay Rosaryo at paulit-ulit mo lang dadasalin, memorize mo, makakalaya ka sa bisyo. Hindi ka magkakasakit. Hindi ka magdadiabetic, hindi ka ma-high blood. Ano pa ba sakit, Brad? Rayuma. No? Baka kaya tayo may sakit. Kulang lang tayo sa pagdarasal ng Rosaryo. Ang madalas yung binibilang ngayon, yung mga beads ng medical, NUSEP, Monday, breakfast, lunch, dinner. Pero subukan mo mag-rosaryo din ng breakfast, lunch, dinner. Ewan ko na lang kung di ka pa gumaling dyan. Diba no? Mismo ang mahal na birin din naman na nagturo kay Santo Domingo na ito ay panlaban din sa may mga bisyo. Gusto nyo rin tumino, ang asawa ninyo, ipagrosaryo mo. Gusto mong tumino ang anak mo, ipagrosaryo mo. Kung gusto mong tumahimik ang nanay mo, padasalin mo ng rosaryo. Diba? Turuan nyo ha. Kaya hindi lang tayo basta nandito na magsiserve. May isang katangian na mga lingkod ng simbahan, marunong kang mag-rosaryo. Okay lang yun kung nagsisimula ka, laging may kopya, okay lang yun, huwag mong ikakahiya yun. Ganon din naman kami nagsimula. Laging may kopya, hindi ko nga sa ulo yung mga mysteries. No? Tapos noon, dinagdagan pa ng luminous mystery. Naku, sasauluhin pa. Hindi ko nga masaulo yung mahabang kredo. No? Doon na lang ako sa mas maikli. Okay lang yun. Kung gusto nyo may kopya, kung makakatulong yun, why not? Diba? Okay. Nasubukan nyo na ba na kapag traffic o nasa biyahe, nagro-rosaryo? Noong panahon kasi namin, ano ba, mga 2,000 pababa, mga 1999, 1998, 1997, bihira lang yung may cellphone kasi noong time na yon, no? Ngayon, kaya talagang mas madali na ang traffic naman, ang tagal-tagal. Lalabas mo yung rosaryo, sisimplihan mo lang, kung nahihiya ka sa jeep o sa L300 o sa kung saan man sumasakay, sa bus, sisimplihan mo, dasal ka na lang. No? Pero ngayon kasi, traffic, yan na. Wala nang ginawa kundi mag-scroll na mag-scroll na mag-scroll. Basa. Inarasal noon ni Santo Domingo ang rosaryo araw-araw bilang paghahanda na rin sa bawat sermon niya. Yun din pala yung sekreto ni Santo Domingo, no? Kasi isa din po siya sa kinikilalang mahusay na magsermon o magbigay ng humiliya. So dahil sa pagbibigay ng Espiritu Santo, ng atas ng mahal na birhen at ng sariling karanasan at pagsisermon, napalaganap ni Santo Domingo ang pagdarasal ng Santo Rosario hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ibilin nyo na po ha, kapag kayo namatay, lagyan kayo ng rosaryo, pero wag babawiin. Wag puputulin.
hayaan nyo nang maisama sa libing. Lalo na kung alam mo, nung buhay pa siya, nagdarasal taga ng rosaryo. Malinaw? Okay. Sa isang pagkakataon daw po, nagpakita si Jesus at ang mahal na Birhen kay Santo Domingo upang siya ay himukin at bigyang sigla sa malawakang pagpapalaganap niya ng rosaryo upang masugpo ang kasalanan at mapagbalik loob ang mga makasalanan at mapagsapalataya ulit ang mga hindi naniniwala sa Diyos. Tayo pa naman, no? Ang parokya natin ay Mahal na Birhen ng Soledad. So nakakahiya naman kung ang mga taga-Soledad hindi nagro-rosaryo. Mga anak ng Soledad, bago tumagay, magrosaryo. Di ba? Para hindi masamang espiritu ang pumasok sa isipan. So, maging bahagi nawa ito, no? Ini-encourage ko din kayo na hindi lang pag nasa simbahan magro-rosaryo, kundi humanap ka na, kasi parang habit na rin yan eh. Kapag nakasanayan mo, nagiging habit din na kahit saan ka, kahit hindi ka nagsiserve, nasa bahay ka, nasa outing ka, magiging habit mo na magdasal ng rosaryo. So, gaya ng nabanggit ko kanina, no, ang rosaryo ay mga salmo na dapat ihanda muna ang mga makasalanan sa pagkakaroon sa puso ng pag-ibig sa pagdarasal, lalong-lalo na sa pagdarasal ng mga salmo. Kasi po, no, sasabihin nyo nga, bakit pa ulit-ulit? No? Maikli lang kasi yan, yung mga panalangin. So, ang isang tao na makasalanan, para bang addict, no? Parang addict yan. Hindi mo pwedeng biglain. Kasi pag binigla mo yung addict, i-rehab mo ng biglaan o alisin mo agad yung bisyo, hindi yan magiging healthy. So, ang pagro-rosaryo din ay paghahanda ng taong magbabalik loob sa Diyos. Dahan-dahan, paunti-unti. Tulad daw po ito ng may sakit na bibigyan agad ng mapait na gamot na kanyang ikagagaling nang hindi man lamang siya inihanda sa pagtanggap nito. Kung makakapagtiyaga lamang, sabi po no, ng turo at katekismo sa Santo Rosario, kung makakapagtiyaga lamang ang mga makasalanan sa pagdarasal, lalo na no, ng aking mga salmo, sabi niya, ang Diyos Ama ay hindi makakatanggi na magbigay ng kanyang grasya. Kaya ibig kong mangaral ka sa pagdarasal ng rosaryo. Sabi ng Diyos, sabi ni Jesus kay Santo Domingo. Pero mo yun, no? Inuunti-unti, tinatsagaan ng Diyos, no? At hindi ka tatanggihan. Magdasal ka ng rosaryo, may grasya. Kung mainit ang ulo mo, magdasal ka ng rosaryo. Muna. Kung meron ka mga hindi naiintindihan, magdasal ka ng rosaryo. Bago kayo magdesisyong maghiwalay, magdasal muna kayo ng rosaryo. Lahat ng ginagawa natin. Sabihin niya, busy po ako. O di sige, kahit isang ama namin, isang Abagi ng Maria, okay na yan. Pero kung may malaking desisyon na kailangan gawin, huwag mong iitsapwera o iisang tabi ang kapangyarihan ng rosaryo. Ang rosaryo ay mga katawagan ng Salmo ni Jesus at Maria noon pa mang panahon ni Santo Domingo dahil ang bilang ng Abagi ng Maria at Salmo sa aklat ng mga Salmo ni David at sa rosaryo ay magkatulad. Okay pa tayo? Okay pa. Kaya, no, nung 12th century, yan din po yung binabanggit ng mga religious
orders, no, ng mga nauna. Kasi talagang mas marami pong religious orders noon kaysa yung mga diocesan. No, kami, mga diocesan, may mga religious orders. So yan po, yung kaya may mga religious orders na yung belt nila ay rosaryo. Kasi bahagi yun, no, na kanilang dinadasal yung mga salmo para hindi makalimutan. Pang ilan na ba? No? Sinong nagdarasal ng rosaryo tapos nakakatulog? Pero wag niyong gamitin pampatulog. Magkaiba yung nagdarasal ka ng rosaryo, nakatulog ka. Pero yung, ay para makatulog ako, magro-rosaryo ako. Kasi ang rosaryo po, hindi ito para kay Maria. Kundi sinasamahan tayo ni Maria na mapalapit tayo kay Jesus. Kaya pag nagdarasal ng rosaryo, halimbawa, ang unang misteryo ng tuwa ay ano? Ha? Sige. Ano ang first joyful mystery? Gusto niyo English, ha? So, annunciation o pagpapakita o pagpapahayag ng anghel kay Maria. So, habang dinadasal mo yung, 'di ba, Abagin ng Maria, ini-imagine mo yung tagpo ng kinakausap ng anghel si Maria. Dapat ganun yung nasa isipan natin. Nire-reflect natin, pinagninilayan natin yung misteryo na binanggit natin. Nagagawa niyo ba yun? O ang unang misteryo ng tuwa, nagpakita ang anghel, Ama namin sumasalangit sa bayan ng alam. Pagnilayan po, no? Yun ang sinasabi sa atin. Ang kapisahan ng Birhen ng Santo Rosario, biro mo, no? 11th century o 12th century na mapakita ang Mahal na Birhen at ibilin kay Santo Domingo ang Rosario. Noong 1571, ipinahayag ni Pope Pio Ikalima o Fifth yung kapisahan ng Mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kasi po, nagkaroon din ng, another crusade. May crusade noong panahon ni Santo Domingo. So makalipas ang ilang pang taon, may panibagong laban. Yung tinatawag nating laban sa Lepanto, yung digmaan, yung gera. At yun din yung ipinalalagay na dahilan kung bakit nanalo ang mga Kristiyano sa labanang ito dahil sa tulong ng Mahal na Birhen sa pamamagitan ng pagdarasal ng Santo Rosario. Kaya kung may mga gera-gera, kung may away-away, away sa pamilya, away sa sarili, rosaryo ang kailangan natin. Sa ngayon, sa panahon natin, mayroon na pong ginagamit ng mga misteryo. Misteryo ng tuwa, misteryo ng hapis, misteryo ng luwalhati, at misteryo ng liwanag. So kamakailan lang, noong panahon ni, sino nga ba ito? Pope St. Paul II, tama ba? O si Benedict? Utang ko na. Pope Benedict ba? Tama? Benedict, no? Nang idagdag ang luwalhati o luminous mystery na bahagi ng kwento ni Jesus, ng buhay at kwento ng kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Kaya hindi lang ito pag sinabi, bakit nagdarasal kayo kay Maria? Hindi. Nagdarasal kami kasama si Maria para pagnilayan ang buhay ni Kristo. Yan. Kaya nadagdag din ng nabanggit ko kanina, no? Yung litanya din ng Rosario na kinuha doon sa santuario ng Loreto sa Italia, idinagdag yan sa Rosario noong 1592. Yan. Siyempre, kapag dinadagdag ng simbahan, hindi lang yan basta naisip ng Santo Papa. No? Sa ating pananampalataya, sa gabay ng Espiritu Santo at ng Mahal na Birhen,
lumilitaw at nadadagdag yung mga dapat natin na dinadasal. Kaya nadagdag din itong, basa nga po, O Jesus ko, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na yaong mga walang nakakaalala. Bahagi ng pagdarasal natin, inaalala natin ang mga kaluluwa ng mga namatay, lalo na yung mga nasa purgatorio na naghihintay na mabuo nila yung kung ilang taon man, no, na binubuno nila doon para tuluyan silang malinis. So mas maraming nagdarasal ng rosaryo, mas maraming naaalis agad o naiaahon mula sa purgatorio. Ano yun? Ano daw? Hanguin? Minsan kasi yung language, yung dialect natin, nagkakaiba. Halimbawa, pag ang taga Batangas nagdasal ng rosaryo, no? Iba yung lingwahe. Pero halos pagkapareho. Kapag English lang naman yung ginamit natin, yun, iisa na. No, pag English, ano nga yung English? O my Jesus, forgive us our sins, save us from the fires of hell, and lead us all souls into heaven, especially those who most need of your mercy. So, para hanguin tayo, para alisin tayo. Ganun naman yung context, no? Yung paliwanag sa atin. So, ito po ay dinagdag naman noong sinasabi ko kanina, no? 1917. O biro mo, nung nung panahon ni Santo Domingo, 11th century, tapos 15th century, 1571, tapos 1917. No? 1917, nagpakita ang mahal na Birhen doon sa tatlong bata at ito yung sinabi naman doon sa Fatima. No, Our Lady of Fatima, pero nagpakilala siya, ako ang mahal na Birhen ng Santo Rosario. Kaya alam niyo, ang apparition ng mahal na Birhen, consistent din yan. Kaya kung may nagsasabing napakita ang mahal na Birhen, chinecheck yan kung consistent ba yung message na binigay. Yung sinasabi ba nito, katulad din ng mga sinabi noon. Kasi kung naiba na, medyo kaduda-duda na yon. Kasi kahit ang demonyo, pwedeng mag-aparisyon na para siya ang mahal na Birhen. Kaya wag agad-agad na nagpapadala. Hintayin natin kung ano ang proklamasyon ng simbahan. Siyempre, dadaan sa matinding pagsusurian. Para sa mga nagsasawa sa paulit-ulit na pagdarasal ng rosaryo, dapat isipin na ang mga mangingibig ay hindi nagsasawang ulit-ulitin ang mga salitang nagpapahayag ng pagmamahal na binibigkas nila sa isa't isa. Di ba kayo, nagtatampo na kayo? Ba't di na ako sinasabihan ng I love you? Siguro hindi na ako mahal. So kaya, kahit na sabihin, paulit-ulit kayo mga Katoliko kayo, may sabi, Ginong Maria, napupuno ka ng grasya. Kasi nga, nagmamahal ka. At kung nagmamahal, hindi magsasawang ulit-ulitin ang mga salita na gustong marinig ng tao o ng minamahal mo. Gusto ng Diyos marinig ka paulit-ulit. Basa, ang pagdarasal ng rosaryo ay pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos at sa mahal na Birhen Maria. So, ikakat ko na dito, no? Pero sana po, baka may tanong kayo para mapag-usapan natin, para mabigyan ko ng daan at oras ang ating pong bisita para naman sa ating pong kaligtasang pangkatawan. Pero tandaan natin, gusto mong maligtas ang kaluluwa mo, magrosaryo ka. Huwag mong mamaliitin ang kapangyarihan
at pwedeng gawin ng pagdarasal ng Santo Rosario sa buhay mo, sa buhay ng pamilya. Sana po ma-encourage pa rin, lalo na yung mga bubuo ng pamilya. Kung hindi kayo nasanay sa inyong pamilya na nagdarasal ng rosaryo, sana kung ikaw ay magsisimulang magkapamilya, magdasal kayo ng rosaryo. Dahil naniniwala pa rin tayo sa kasabihang, the family that prays together. So ngayon alam nyo na kung bakit kayo nagkakawatak-watak. Kasi pinutol nyo ang rosaryo. Pinutol nyo sa buhay nyo ang rosaryo. Hindi ko alam, no, kung dito ba, halimbawa dito lang sa attendance natin, ilan sa inyo ang lumuluhod pa bilang pamilya at nagdarasal ng rosaryo? O kaya tinatawag ng tatay o ng nanay, kasi wala na, patay na si lolo, si lola, halika na, magrosaryo na muna tayo. Nagkakahiyaan na. Parang jahe na. Boring na. Minsan awkward na. Kaya kailangan mo ng lakas ng loob. Pero, pag ginawa niyo ito bilang pamilya, magugulat ka sa biyaya o sa grasya na darating sa inyong pamilya. Ilan dito ang kapag may burol, kapag namamatayan, nagpapadasal ng rosaryo? Wala na rin. Nagpapasakla. Yan. Maraming sakla. Pasugal, yan. Pero yung padasal, no? Kaya nawala yung, ever since ba walang AP dito? Walang AP, Apostolado ng Panalangin. Ang mga Legion of Mary, mga Black Rosary, kapag may patay ba dito, naiimbitahan kayo, uy, padasal naman. Ha? O babang luksa lang kasi may kainan. Sana gano'n, ha? Mga Legion of Mary, kung walang Apostolado ng Panalangin, o kaya Catholic Women's League, yung mga mandarasal na pinupuntahan dapat yung mga burol, mga lamay, para ma-encourage na magdasal. Kaya, dahil walang nagdarasal, mas marami ang nagpapasugal. Kasi kung may padasal, hinto muna dapat yan. Para sa kaluluwa nung namatay. Okay? So, sana po, no, sa maikling oras natin, sa bilang paggunita natin ng Buwan ng Santo Rosario, medyo dagdagan natin yung effort na tayo po ay makapagdasal ng Santo Rosario. Amen? So ngayon naman po ay nais kong ipakilala ang ating pong bisita. Siya po ay registered medical technologist dito sa Pilipinas at licensed din sa United States of America. At nagtrabaho din po siya as EEG technologist dyan po sa Makati Medical Center. Naging emergency medical technician sa Qatar ng 5 taon. At ngayon po ay nagtatrabaho as occupational medicine physician, LTO physician. LTO, yung LTO? O yung mga magre-renew na LTO. LTO physician at wellness speaker. Yan. So, yung wellness natin. Kaya kanina, spiritual wellness, ngayon naman ay physical wellness natin. So, i-welcome po natin sa atin pong parokya si Mr. Yan. Wow, ang hirap ng pangalan. Arfilson Omar Tansyo. Yan, palapakan po natin. Si Sir Omar, yan. Si Sir Omar.
Meron? Habang sineset up ni Sir Omar ang kanya pong presentation, so meron bang paglilinaw pagdating sa rosaryo? So yung rosaryo po, no, baka natatanong nyo lang, hindi importante kung gold, kahoy, plastic, no, kahit anong design yan. Ang importante ay yung palatandaan na, o yung, kasi ito ay guide lang naman, no? Guide natin na hindi tayo maligaw. Kasi minsan, ang unang misteryo, tapos pagdating ng ika-3 abage ng Maria, nakatulog ka. No? Ay, nasaan na ba ako? Yan. So at least mayroong kang bilang. Okay na? Ayan. So ito na po si Sir Omar para sa ating physical wellness. Thank you, Father. Good evening to all po. Ako po si Dr. Omar. Mahaba yung first name, so simplihan na lang natin. Langya ka, Dok, tutulugan ka namin. Okay. Hindi po yun yung purpose ko po dito. So yun po, naimbitahan po ako ni Father Badong regarding this one po. So wag pong mag-alala, alam ko po, Dok, alas 7, mag-alas 8 na, oras na para matulog. Ay, hindi po yun. Hindi po ang purpose ng doktor para patulugin kayo. Ang habol ko po is may matutunan po kayo. So yun po yung pinaka-target natin. Ngayon po sa pagbabago ng panahon, so syempre po maraming, let's just say distractions. Marami tayong iniisip, marami tayong asikasuhin. Tapos Berna ngayon, lumabas na si Jose Marichan. Diba? So hindi natin alam kung anong gagawin natin. Diba? Sabihin natin, kasi tayo medyo, syempre, medyo ano na tayo, may gulang na tayo. Kasi kahit hindi rin tayo, kahit yung mga anak natin, mga pamangkin natin, syempre, nagkakaroon po ng mga certain na mga challenges or mga dalahin sa buhay. So, eto po, sisimplihan lang po natin yung lecture po natin. So, before I begin po, may mga konting pointers lang po ako. So, first things first, we'll talk about the basics, fundamentals, yung kailangan yung malaman. Pwede nyo kasing sabihin, Dok, dami na namin iniisip. May deadline pa kami. O sa mga bata dyan, Dok, magpe-first quarter exam, wag mo nang pasakitin yung ulo namin. Okay, hindi po ang purpose ko dito para sumakit ang ulo. Ang gusto ko po, matulungan kayo. Okay po. Number 2, minsan problema ko po bilang doktor, mabilis ako magsalita. Dok, traffic na dyan sa Recto at Binondo. Hintayin mo kami. So pag masyado na pong bumibilis yung doktor, taas nyo lang po yung kamay, babagalan po natin para sabay-sabay sayo. At number 3 po, tapusin lang muna natin yung pag-uusapan natin. Pagkatapos po nun, pwede nyo po akong tanungin afterwards po. So, kung may isa pong mic para at least kung may katanungan po habang nandito yung doktor, maliliwanagan tayo. So, ngayon po, pinaka-topic ko po as invited po by Father Badong. Ano po ba yung mga nangyayari natin sa etong panahon na natin na medyo tayo nahihirapan o nagkakasakit? So, siyempre, sabi ko nga po kanina, lahat po tayo apektado. Mapabata, mapamatanda, di ba? Ganun po. Kasi, minsan ang problema, kung hindi sa trabaho, hindi sa eskwelahan, especially sa mga bata. Ramdam ko po yon kasi yung anak ko po nag-aaral sa Dominican. Nung nagkaroon po ng, di ba, pina-online lit. Diyos ko, ang hirap. Para sabi ko, balik na naman ako ng grade 1. Syempre, natural. Sino ang tutulong sa anak mo kundi ikaw rin? So, ganun po talaga. Parte po yan ng buhay. At kung sa iba naman po, kung hindi man problema ang trabaho or bahay, minsan po may konting alitan or di pagkakaunawaan, sabi nga katulad ni Father Badong kanina, tungkol po sa pamilya. So yun po talaga nagkukos ng stress. Technically po, dalawa po yung klase ng stress. May katanungan muna po ako para at least wag masyadong technical. Ang stress po ba ay masama? Yes or no? Okay, very good. Sabi nila, ang stress po, Dok, masama ba dyan? Hindi po. Sa lahat ng bagay, may balance po. Sabi nga ni Father, kasi anything na sobra, masama. Bakit, Dok? Paano mo nasabi ang stress hindi masama? Kasi technically po, may tinatawag tayong dalawang stress. Eustress, stress, yun po yung tinatawag nating positive stress. Kung ikaw po ay nag-ehersisyo, ano ang outcome? Lumalakas sa katawan mo. Nag-aaral ka, tumatalino ka. Pero, again, anything na sobra, masama. Pag sumobra ang stress, may tinatawag tayo na distress. Sobrang stress ko, Dok, kasi yung boss ko, ang daming pinapagawa sa akin. O Dok, yung maestra ko, o guro, yan, sorry pa, medyo old school na po si doktor, ha?
Nagpas na sa kalendaryo, pero pasok pa naman sa Lotto at Bingo. So sana makakasunod po kayo. So yun po yung problema natin, di ba? Maraming iniisip, maraming hindi rin maganda. Kasi pag masyado ka rin maraming iniisip, stressful, nagkakaroon ng epekto sa ating kalusugan, sa katawan, at sa pag-iisip. Yun po ang problema. Kasi pag sumobra. So, ano ang pwede nating gawin? Ako po, bilang doktor, usually po, pag nagpapacheck up sa doktor, ano po laging na namin tinatanong? Diba? Hihingin namin sa inyo yung kompleto impormasyon. Kasi sa lahat po ng bagay, even sa medical po, meron po tayong tamang proseso. Okay, Dok, ano po ba yung tamang proseso? So ganito, baka masyadong komplikado, sisimplihan natin. Kasi again, pag masyadong komplikado, maniwala kayo, bukas nakalimutan niya yung sinabi ko. So ayoko po nun. Ang gusto ko po, kahit papano, may ma-pick up kayo ng konti. Okay. Dok, pag ako ay namumroblema ng or physical or medical, ano ba ang kailangan naming gawin? Simple lang po. Kailangan lang po kayong magtanong. Just ask. Ano po yung ask? Tatlong simpleng letra, pero importante po yung nilalaman. Una, alamin ano ang nagkukos sa'yo ng stress. Yung bad stress po, yung distress, para sabi nga sa stress tabs, para kaya itong tumatanda. Totoo po yun. Kasi pag ang isang tao laging stress, yung katawan mo medyo hindi nagiging maganda yung metabolism, para mas tumatanda ka, parang mas pumuputi daw yung buhok or whatsoever, or for any other reason, kasi nga wala ka sa optimal na pagtatrabaho or sa paggalaw. So, alamin mo, ano ang nagkukos nung problema? Sa bahay ba? Sa trabaho? Sa eskwelahan? Kasi, bakit? After mong malaman kung saan ang problema, ano ang next step? Diba? A, alamin, assess, find out saan ang problema. Next is what we call solusyonan. Kailangan mong humanap ng solusyon. Diba? Kailangan natin gawa ng paraan yung isang bagay na pag medyo problematic or whatsoever, kailangan natin magawa ng paraan. Diba? Kanyari, ganito. Problema ko, ayan, makakarelate yung mga bata dito. Lagi kasi ako nagko-computer games. Pinapagalitan ako ng nanay ko. Kunwari, Mobile Legends, Starlight 84. Ayan, nakakarelate yung iba, diba? Ako, naglalaro din ako ng Wild Rift. Okay, so ganun. For whatever reason po, hindi po masamang maglaro. Pero again, anything na sobra, masama. Okay. So, hahanap kayo ng solusyon. Pero, pag umabot na sa punot dulo or sa sukdulan, hindi na kaya. Diba? Sabi nga ni Father Badong, magdalasal ng rosaryo. Ang sa akin naman po, kawiglin po doon. Pero, remember, ang talk ko po, more on medical. Sa amin po kasi, dahil kausap nyo po doktor, Dok, di na kaya. Kumonsulta po. Hindi kay Dr. Google, hindi kay Dr. Meta, hindi sa kapitbahay, hindi kay Marites or kay Mariposa, ha? Wala, sana po walang Marites or Mariposa dito, ha? Bakit daw Marites or Mariposa? Di ba Marites, ba ito sabi? Latest at Mariposa, post mo na. Remember, pag nag-uusap po tayo ng medical, kailangan po tama. Kasi sa huli, pag nagka-problema, ano sasabihin ng kapitbahay mo? Pumunta ka na sa doktor, umikot lang tayo, di ba? So, ganun po ang gagawin natin. So, again, ano lang po ang kailangan tandaan ngayong gabi? Pag may problema at hindi masyado o nalilito o hindi na kaya, magtatanong po. A, S, at K, kumonsulta. Kung ito po ay medical, sa doktor po. Kung ito po ay pang-spiritual, bahala na po si Father Badong. Matutulungan po kayo. Okay? So, first things first po, ano po yung unang problema natin? Guilt, di ba? Napakarampan po nito kung hindi man sa trabaho, kung hindi man sa eskwelahan, pwede rin sa bahay, or even, pinakamalala po, social media. Na kung saan pag nagkamali ka, ito ang problema ko bilang doktor. Pag hindi naayos to, nagkakaroon tayo ng generalized anxiety disorder. Ano po ba yun, Dok? Nagkakaroon ng panic attacks. Kasi pag may problema, hindi nagkaroon ng solusyon, lumalala. At nagkakaroon to ng manifestation or paglabas sa katawan ng tao. Hindi to maganda. Dok, hindi ako makapag-function. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos kasi sumobra na. Punot dulo, sukdulan, hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Phobia, ibang tao, pag sobrang nagigilty na sa isang bagay, ayaw ko nang lumabas. Ayaw ko nang makihalubilo. Na kung saan, hindi na siya nakikihalubilo doon sa mga kakilala niya at sa mga katrabaho niya. So, ngayon, kung alam mo na ito yung problema, ano ang pwede nating maging solusyon?
So for the meantime muna po, kasi po at one point in time, lahat ng tao, hindi tayo perpekto. Magkakamali tayo. Even ako as a doctor, minsan nagkakamali po ako. Pero ano ang kailangan nating gawin? Approach natin systematically. Number one po, pag nagkamali, wag na nating masyadong palakihin. Diba? Kasi yung iba, nagkamali ka na nga, dinuduy-duy ka pa. Ikaw kasi sinasabi na, diba? Hindi nakakatulong. Kung hindi man ikaw yung apektado or mahal mo sa buhay yun, wag na natin, parang sabi nga daw nila, parang nagkasugat ka na, nilalagyan ka pa either ng asin or tinatadyakan mo pa. Hindi to makakatulong, hindi to maganda. Pag nagkamali, tatanggapin natin. At ano ang susunod? Hindi ikaw yung pagkakamali mo. Sabi ko nga po, at one point in time po tayo ay magkakamali. Hindi porke nagkamali ka sa isang bagay, yan na ikaw. Paano yung mga magagandang ginawa mo nung panahon dati? Makakalimutan na ba? Hindi po dapat ganun. Kasi kailangan po, pag nagkamali, kailangan nating wag palakihin at unawain na ang isang pagkakamali ay hindi ito ang magdi-define sa buong buhay mo. Number 3, pinaka-importante po, magkaroon ka ng malasakit sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magkakaroon ng malasakit sa sarili mo, kahit anong payo at kahit anong tulong ng mga taong nagmamahal sa iyo, walang patutunguhan. Kasi kung ikaw, hindi mo nakikita na ikaw ay karapat-dapat mong patawarin ang sarili mo or dapat mong tulungan ang sarili mo, walang mangyayari. Humingi ng tawad. Pag nagkamali, humingi ng tawad. Pero, hindi dapat nagtatapos lang doon. Kasi bakit? Pagkatapos mong magkamali, kadikit niya yung number 5. Ano ang pagkakamali ko at ano ang gagawin ko ngayon nagkamali ako? How do I make it better? Diba? Parang dati, kunwari, isang tao, dati daw kasi naninigarilyo ko, tangkaha. O sige, usually, anong tinuturo ko sa mga pasyente ko? O sige, alam naman natin, paninigarilyo, hindi to nakakatulong. Kasi nga, kahit tanungin mo mga elementary students, tinanong sila, ano ba dapat nilalanghap ng tao? A, oxygen. B, smoke coming from cigarette. Or C, vape or coming from vape. Whether blueberry flavored yan, cherry flavored yan, usok pa rin yan. Diba? Dok, wala daw nicotine pero may pa rin siyang chemical. So, anong sinasabi ko sa kanya? Dok, gusto ko nang tumigil sa paninigarilyo. Kasi kung hindi man sa akin, yung pamilya ko or anak ko, tinatamaan. Yun po kasi nagiging problema. So, ano ang kailangan natin ngayon? O sige, kung ngayon, sabi nga ni Father, di ba, dahan-dahan. Kasi hindi lahat ng tao kaya itigil ang paninigarilyo. Ang tawag po kasi namin doon sa medical is cold turkey, yung tigil na. Pero minsan, pag tinigil mo isang bagay, bisyo, whether paninigarilyo or whatsoever, di ba, parang nangangati ako, Dok, kailangan kong may isaksak sa bibig ko. Okay, sana kung okay yun, di ba? Pero syempre, hindi maganda yon. So, ano ang pwede natin gawin doon? Kung ngayon, ano sinasabi ko sa pasyente ko? Kung ngayon, isang kaha, next week, kalahating kaha. Tapos next week, 1/4 hanggang sa paubos ng paubos. Paano naman yung sa vape doc or juice? Yan po, lalo sa mga nagbe-vape dyan, may nakaka-relate po, di ba? So, ang vape juice mo is about 250 ml per week. Bawasan mo na lang. Kaya 250. Next week naman, 125 hanggang sa mawala. Nakukuha po. So, yun po yung pinupunta natin. Okay po. So, regarding sa ganyan po, pag nagkakaroon po, at one point in time, magkakaroon po tayo ng pagkakamali, pero kailangan po natin tatandaan, wag natin nang masyadong palakihin. Ang isang pagkakamali ay hindi magdedetermine na kung ano ang pagkatao mo dahil isang bagay lang yon. Magkaroon ka ng pagmamahal sa sarili mo, humingi ng patawad, at ang pinaka-importante, you are going to do something about it. Ngayon na nagkamali na ako, how do I make it better? Klaro po ba? Okay, next po. Light pollution. Yan po, napaka-common sa atin. Before, pinanganak po kasi 1980s, hindi pa ganun. Pero ngayon, di ba, maraming distraction. Di ba, yan. Mobile Legend, Wild Rift, Firelight 84. Ano pa ba mga nilalaro ng mga kabataan ngayon? Hindi ko na masyado nakaka-relate. O basta, pag ano, di ba, or sa mga, ano po dyan, binata or what, di ba? Sabihin nyo, yan, di ba, naglalaro. Sabihin, nangyaya ka naman, Dok, ba't puro lalaki? Gayat kaya ito sa lalaki, puro na lang mga ano. O sa mga ladies out there po, mamaya may makikita rin kayo na again, wag pong sosobra kasi pag sumobra masama. Kasi po, ang problema natin, yan, sorry po ha, balik po tayo nung sa pinag-aralan natin sa school, light pollution.
ang tablets, ang cellphone, yung mga ilaw, especially na nasa Maynila po tayo. Dapat po, kung kailan matutulog, patay ang ilaw. Kasi bakit? Ano ba Dok yung circadian rhythm? So sorry po, no? Little bit nababalik tayo sa elementary days natin or sa pagtuturo sa atin. Ang ibig sabihin po ng circadian rhythm, meron po tayong rhythm na pag umaga, gising ka. Pag gabi, matutulog. Pero may problema tayo. Maraming distractions. Kung hindi cellphone, kundi tablet, kundi Netflix, iFlix, VU, o whatever na pinapanood nyo, yun na, di ba? Ang problema po, pag ang ilaw ay especially maputi, instead na makatulog ka, manunood ka na manunood. Di ba? Sa mobile gaming, one more game, one more game. Yung pala, papagalitan ka ng nanay mo, alas 5 na ng umaga, gising ka pa rin. Patay, di ba? Tapos may pasok the next day. Ayun. So yun yun. Or yung mga nanood ng mga Netflix or what, pag sumobra, hindi maganda. Kasi hindi ka makakapahinga. Okay. So ano ang pwede nating solusyon? As much as possible, parang katulad ko po. Ako po naglalaro. Pero pag matutulog na ako, 1 oras lang po. Whether 1 oras na paglalaro or panonood. Kasi hindi naman po masamang maglaro or manood. Pero again, pag sumobra, masama. Kasi one more game. O sa mga nanonood po ng Netflix, one more episode. Kasi maganda tong Korean novela na to, di ba? Inumaga ka na. Tapos may pasok ka pala, mag-a-absent ka. Hindi maganda. Number 2, avoid distractions. Ulitin ko po, circadian rhythm. Pag umaga, dapat matutulog. Pag umaga, gising. Pag gabi, matutulog. Pag may mga cellphone, yun ang problema natin. Even ako po as doktor, kung wala naman ako emergency, sinasilent ko po yung phone ko. Pero syempre po, mahirap bilang doktor. Pero as much as possible po, pag oras ng pamamahinga, magpapahinga. Okay po. Next, yan sinasabi ko ha, sa mga kalalakihan dito po ha, especially sa mga bataan na, mas maganda mag-ehersisyo ha, hindi po yung nasa ilalim. Kasi nga, anong nagkakaroon ng muscle yung daliri mo? Hindi naman maganda yon. Kailangan physically healthy, hindi finger healthy. Nakukuha po ba? So ganun po. Hindi lang rin po to sa mga bata. Kahit sa atin po, kailangan po. Ganun ha. Whether kung nanonood kayo, ano ba, Channel 7, Channel 2, di ba? Nasa phone na lang ha. Huwag po susobra. Kasi pag sumobra, maniningil yan. Okay po. Gets na po ha. Mas gusto ko physical exercise ideally. Kasi pag puro laro, walang patutunguhan. Next po. Sukal, di ba? Laging nakikita natin sa mga television to. Anong lit po ni doktor? Masama po ba ang asukal? Pakitaas po ang kamay. Masama ang asukal, Dok? Masama? Yes po. Tensya na po, pero hindi po. Kasi nga po, sabi lang yata doktor, tanong na, puro mali ah. Ganito po, sa lahat po ng bagay, basta hindi sobra, hindi siya masama. Pero pag sumobra, masama. Asukal. Ano po ang ano? Yan, sorry. Babalik po tayo sa tinuturo doon sa elementary, di ba? May go, may grow, may glow foods. Ano po ang go foods? Asukal. In the form of what? Kanin. Starches. Patatas, kamote, at tinapay. Yun po. Hindi siya masama. Pero, eto po, sorry ha, baliklit po tayo sa elementary days natin or sa school days po. Calories, Doc. Ano po ba ang calories? Yung po yung enerhiya. So sana po natatanda ng mga bata. Energy, kaya nga tayo kumakain ito. Ideally, pag kumakain tayo, 500 calories per day. Sorry ha, kita nyo na kung anong fast food to ha. Hindi po ako galit doon, kumakain din ako dyan. Pero sumobra. Kung ang mealtime natin, ilang beses po tayo kumakain sa isang araw? Minsan 3. Pero minsan may merienda pa, may panghapunan pa na merienda, may midnight snack pa. So, medyo sumusobra. Ano ang problema natin dito? Papasok na po ako bilang doktor. Ang calories ideally, 500 to 800 calories per meal time. Ito pa lang po yung kinakain niya. So, lagpas-lagpas na. So, ano magiging problema nito? Siyempre po, medyo tataba, babagal ang metabolism, at ano magiging mga posibleng sakit? Alta presyon, diabetes, osteoarthritis osteoarthritis yung arthritis na pagtanda, and even gout, yung po yung mataas yung uric acid.
Dok, kinakain natin yan. Ito ang problema ko. Sumobra ba? Sumobra. Kasi ideally, dapat hindi susobra. Kasi sabi mo, Dok, nagtatrabaho ko sa construction. Bawi mo. Kasi kung mas marami yung ginagalaw mo or ina-activity mo kaysa sa kinakain mo, maglulus ka ng weight. Wala ka nang exercise. Pag uwi pa sa bahay, kundi cellphone, manonood ng telenovela, pagdating ng gabi, kakain ka ng syempre, hindi pwedeng walang soft drink, di ba? Doon tayo nagkakaproblema. Kasi pag sumobra, masama. Okay, so ano pong pwede natin gawin dito? Ayan, especially po sa mga nagsa-Starbucks dito, kasi nga, Berna, di ba? Dok, kailangan ko ng sticker kasi kailangan ko ng organizer or whatsoever, ha? Again, hindi ko po pinagbabawal. Pero again, ang keyword po, everything in moderation. Kasi pag sumobra, masama. So ano ang turo ko sa mga pasyente ko? Diba? Tama ba? Kung tama. 20 grand apostol. Dok, kailangan ko sticker or whatsoever. Hindi ako mabubuhay ng walang kape. O, hindi naman maganda yon. Hindi kita pipigilan. Pero, kailangan nating i-adjust. Kung this week, 20 ka, next week, grand na lang. After nun, next week, tol na lang. Kasi pag sumobra, masama. Number 2, ito yung laging sinusulat ng mga doktor sa pag-annual physical exam or pag nagpapa-check up. Diet and lifestyle modification. Ano ibig sabihin ng doc? Pag nakita ng doktor na okay naman yung vital signs mo, okay yung BP, okay yung heart rate, di ba? Wala kang lagnat, okay yung paghinga mo, adjust lang natin yung diet and lifestyle mo. Pero, pag medyo kailangan nating adjust, aayusin natin yon. Mag-exercise. Ideally po, 30 minutes a day. Dok, parang mahirap yata yun. Wala akong oras. So, unti-unti po. Mamayang gabi or bukas po, 5 minutes. Every day for 1 week, 5 minutes. Next week, kung kaya po, 10 minutes. Paunti-unti. Kasi ang habol natin, kailangan maayos ang pangatawan natin. Kasi pag hindi, pag ang isang tao, overweight or God forbid, obese, anong pwedeng sakit? Increased risk for what? Alta presyon, diabetes, osteoarthritis, gout or gouty arthritis, pwedeng mag-stroke, pwedeng atakin sa puso. Kasi bakit? Sumobra. Okay, next. Ito po ha, ito yung tinuturo pa rin po sa school. Kung naalala niyo po dati, ito po yung sinabi ko kanina. Go, grow, glow foods. Go, anin, starches, tinapay. Diba? Hindi siya bawal. Pero pag sumobra, masama. Number 2 po, kasi bare months na ha. Ideally po, ito tinuturo sa sa DOH po ha. Regular size plate po ha, hindi buffet plate. Kasi kung buffet plate parati kinakain natin, ito yung problema natin. Okay, sinabi nyo. Dok, sabi nyo ang asukal hindi masama kasi kailangan. Pero pag sumobra, ito po ha, carbohydrates, protina, gulay at prutas. Carbohydrates, energy, grow, fish, protina, fish, chicken, pork, beef. Hindi siya masama. Fruits and vegetables, bakit glow doc? O remind, ano lang po to, review or recap. Bakit glow foods? Kasi dito natin nakukuha yung vitamina at minerals po. Dok, wala akong budget pambili ng Enervon, Revicon, Centrum, Clusibol. Walang problema. Balanse ang kinakain. Kasi doon natin makukuha. Okay, ito po yung pinag-usapan ko. Sabi nyo, Dok, hindi masama ang asukal. Hindi. Pero pag sumobra, I'm not against any mga restaurant po ng Only Rice. Pero remember, pag sumobra sa asukal, ano po magiging sakit? Diabetes. Very good. Pag sumobra sa protina, ano ang problema? Alta presyon. And remember, kung sino po nagtutake ng cooking classes dito, remember po, pag kumakain tayo ng karne, kahit wala ka nakikitang taba, nandun po yung taba, yun yung nagpapalasa. Ang problema mo, pag masyadong maraming karne, besides sa alta presyon, magkakaroon ka ng kolesterol. Pag bumara sa utak, stroke. Pag bumara sa puso, heart attack. Dok, kinakain natin yun. Opo. Pero sumobra. Hindi pa nag-ehersisyo. So ano ang iisipin ng doktor mo? Kayo po na nagpapatest tayo. Glow foods, eto, okay lang naman. Pero again, anything na sobra masama. O dok, sige nga, ano masama pag masyadong prutas? Dok, prutas yan. May tinatawag po kasi tayo, sorry ha, babalik po tayo sa pag-aaral. May tinatawag po tayo na fructose or fruit sugar.
Anong mangyari pag sumobra sa asukal? Diabetes. Kaya po sinasabi sa mga tao may diabetes po, titingnan po natin kung ano ang pagkain na kinakain natin. More or less, sige, pwede saging, pwede mansanas, medyo out ang mangga kasi mataas ang kanyang sugar content. Pero ito po lang pinopoint out ko. Dok, lahat ito kinakain natin. Tama po. Hindi siya masama. Pero pag sumobra, magkakaproblema tayo. Klaro po ba? Okay. Next. Climate change. Ayun na po, nararamdaman natin, di ba? Kung hindi masyadong mainit, sobrang lamig naman, or kung ano, bumabaha pa sa Maynila. Di ba? Yun ang problema natin. At alam ko po, marami po sa mga parents out there po, di ba? Recently po, ano pong na-experience natin? Marami po sa mga anak natin ang hindi nakakapasok. Kung hindi iniubo, nakakasakit, tinatrangkaso, ganun po. Marami po. Kahit yung kabarkada ko po na pediatrician, pinag-iingat po. Kaya nga as much as possible, kung kaya pa rin po sa mga anak nyo mag-mask, makabubuti po. Kung hindi naman po, pag-ingatan na lang po yung anak natin, vitamins or mapapahinga po. Ano ba ang problema sa climate change? Okay, ito po kasi yun. Grabe naman yan, Dok. Magbihis yung bata. Kasi syempre, pag malamig, cover ka. Pag mainit, ganun, pabugso-bugso na lang. Again, pinag-usapan po natin ang supplements. Dok, wala po akong budget para sa supplements or sa multivitamins. Saan natin kukunin ang vitamins and minerals? Sa gulay at prutas. Susundin lang po natin yung nasa plato natin. At ang pinaka-importante po, social responsibility po. Yan po, pag pumunta, medyo, to be honest po, yan, yung pag umiikot po tayo sa Maynila, hindi lang po dito, di ba? Balik na naman, medyo makalat. Anong problema? Especially po ako, gumraduate po sa UST, minsan nawawala kayo ng pasok kasi bakit? Ang baha hanggang minsan dito po sa, ano ko po, wala po tayong magagawa. Puro kalat. So, kailangan po, let's do our part po. Kung may kalat, lagay sa packet or kung may basurahan, ganun. Kasi kung itatapon nyo to ng walang patumangga, tayo rin yung makakawawa. Okay po. Again, reminder. Yan. Next po, tulog. Yan. Okay, sleep. Ito po yung pinaka-problema natin. Minsan, gusto nating matulog, pero hindi tayo makatulog. Insomnia. Or yung iba naman, Dok, may dinadala kasi ako, tulog ka na lang ng tulog. Sabi ko nga po, anything na sobra, masama. Kasi anong problema sa insomnia? May pagsusulit yung bata bukas. Hindi siya nakatulog. Makakapagsagot ba siya na maayos? Alam mo, sa malamang hindi. Yung isa naman tulog ng tulog, hindi ka makakapag-aral rin nun. Kaya nga po, ang importante natin dito, kailangan nating hanapan ng tamang solusyon. Okay? So, eto na po, bilang doktor, ang laging sinasabi namin, quality and quantity sleep. Okay, sasabihin na iba, pero Dok, natulog ako ng 6 to 8 hours. Yan yung sabi doon sa tama po yun. But remember, that is quantity sleep. Ano ang quality sleep? Ibig sabihin po ng quality sleep, dapat po uninterrupted. So sa mga kalalakihan out there, hindi ko sinasabi wag maglaro ng games, maximum 1 hour. Sa mga babae dyan, di ba? One more episode. Ayun, nagka-eye bags na. Kasi nga, sumobra. Hindi po masamang manood, hindi masamang maglaro, pero lahat ng bagay may limitasyon. Kasi pag oras na matutulog, hindi pwedeng putol-putol. Kasi kahit maka-6 na oras ka, pero putol-putol ang tulog mo, hindi rin magiging maganda. Avoid distractions, katulad ng kanina po, di ba? Pag oras na matutulog, lights off po. Walang cellphone, nakapatay ang TV, hindi nakabukas ang Spotify o radio nyo. Kasi kung matutulog ka na, maraming distractions, walang patutunguhan. And, importante rin po, ibang tao, either kung hindi makatulog or sobra sa pagtulog, baka may underlying na problema. Dok, may problema po ako either sa trabaho, sa eskwelahan, or sa pamilya, then kailangan po nating mahanapan ng solusyon doon. Kung hindi nyo na po alam ano ang pinaka-last point po natin, ano po yung letter K? Kumonsulta. Makipag-usap po sa inyong doktor or kahit po kay father kung ito po ay on sa spiritual level po yung kailangan po ng tamang gabay. Okay po. Phones and tablets, balik na lit doon, di ba? Yan po yung pinaka-problema pa rin natin. Besides sa light pollution, phones and tablets. Keyword po, ito po yung nagiging problema rin natin minsan.
Kakain na lang po sa pagkainan, instead na mag-usap-usap ang pamilya, di ba? Sabi nga, pamilyang Pinoy, magkaroon kayo ng family time. Lahat may hawak na cellphone. Kakain kayo, kamusta na pala yung sa school mo? Hindi po maganda. Kamusta na yung anak mo? Sige, okay. Ganun. Hindi po maganda. So ano po ang keyword natin dito? Pag oras ng pagkain, nagkakatipon kayo bilang pamilya. Yan po. Kita nyo, maganda yung ginagawa sa ibang bansa. Nilalagay nila sa isang lalagyan yung cellphone. Unless na lang emergency. Pero kung hindi po, pag oras ng pamilya, everything takes a backseat. Kasi kung wala po tayong oras para sa ating pamilya, ba't ba tayo nagtatrabaho? Diba? Is it not for our family? Alagaan po natin, magkaroon tayo ng oras. Number 2, appropriateness. Diba po? Pag oras ng pamilya, hindi pagsi-cellphone or whatsoever. Hindi manonood ng mga Netflix or whatsoever. Ganun po. May tamang oras, may tamang panahon. Next po, anger suppression. Grabe. Oh, I'm not so sure kung familiar po kayo kay Incredible Hulk. Matagal na po to or what, si Lou Ferrigno. Okay. Marami pong nagpapagalit sa atin. Traffic pa lang, pagtaas ng mahiwagang bigas. Ano pa nga ba? Yung sa Asian Games, so hopefully nagkaroon na redemption or whatsoever. Marami po, kung hindi sa bahay, kung hindi sa trabaho, kung hindi sa eskwelahan, nagkakaroon. At most especially sa social media. Hindi po maganda yon. Kasi nga po, pag naipon ang stress or galit, nagkakaroon ng epekto sa katawan natin. Pwede po tayo magkasakit sa puso, tumaas ang presyon, etc. Ibang tao, sa sobrang galit, dinadaan na lang sa kakain ako ng marami. Pag sumobra, kundi diabetes, alta presyon, gout, osteoarthritis, lahat na po yon. Okay, so ano po ba ang pwede nating gawin regarding anger suppression? Hindi dapat natin sinusuppress ang isang yung nararamdaman natin. But we have to channel it properly. Dok, nagagalit na ako, gusto ko nang manuntok. Hindi naman po pwede. Kasi pag nanuntok ka, nakihawa ka ng pulis, diretso ka sa presinto. So you have to make sure that if you're going to do, may gagawin kang isang bagay, humanap ka ng healthier alternative. Hahanap ka kung saan matcha-channel mo yung galit mo or yung inis mo or whatsoever sa isang bagay na makabubuti. So anong pwede natin gawin? For some people po, nag-relaxation training, nag-yoga, nagpipilates, nagbo-boxing para ma-channel nila yung kanilang galit o yung frustration nila sa isang bagay na hindi makakasakit sa ibang tao. At sabi nga ni Father Badong, nagagalit na ako. Para nakahilig ako na magalit, magdasal, magrosaryo. Stress management, Dok, sobra na. Hindi na kaya. Hindi ko na kaya makapagtrabaho. Naapektuhan na yung pag-aaral ko. Kumonsulta po, makipag-usap po sa doktor niya para mahanapan po natin ng paraan or solusyon. Tama po ba? Next po, ito po, marami po makaka-relate. Okay, Dok, ano naman yan? Antibiotic resistance. Ganito po, sorry little bit technical, medical po Pag may bacterial infection, ano pong binibigay? Antibiotics. Pag viral infection, antiviral. Pero marami po ko na-encounter, ano nangyari? Dok, inuubo ko, bigyan mo ako agad ng paborito ng mga tao, kundi amoxicillin, ampicillin, or what. Yung panahon pa namin noon, pag may sugat, binubudbud pa sa paa. Mali po yun. Hindi po gagana yun. Kasi remember po, ang gamot, iniinom. Dapat po, dadaloy sa dugo. Kasi, okay, tama naman po, mapapatay po yung mikrobyo sa paa, di ba? Naalala ko po yun. Kukuha doon ng amoxicillin, didikdikin, ibubudbud. Hindi po gumagana yon. Marami mapapatay po ng konti. But remember, kung ang infection po ay nasa dugo na, siyempre po nagkaroon, pumasok, di ba? Kailangan, dun po, iinumin nyo. At ito po yung sinasabi. Minsan magagalit po yung mga pasyente. Dok, may ubo ako, nilalagnat ako. Pero yun nga, nalaman namin na hindi pala bacteria. Viral. Minsan, pag viral po kasi, pagkain ng pangangatawan, supportive lang po, vitamin C or multivitamins, paracetamol pag nilalagnat every 6 to 8 hours, tapos mag-orisol po parang ganon. Di ba nagagalit? Dok, may lagnat ako, ba't di ako binigyan ng antibiotics? Kasi po, pag iniinom mo ang isang antibiotics na hindi po tama, magkakaroon po ng antibiotic resistance. Remember po, pag mikrobyo, antibiotics. Pag viral, antiviral. Pag may katanungan or may agam-agam, kausapin niyo po yung doktor. Kasi bakit? Ito yung problema natin.
nagkakaroon ng antibiotic resistance. Ano ang pwede nating gawing solusyon? Pakiusap po. Alam ko po, nandiyan si Dr. Google, si Dr. Meta, or yung kapitbahay nyo. Di ba? Ito, effective sa akin to, inumin mo to. Pero pag lumala na, problema, punta ka na sa doktor. Number 2, ito po, at one point in time, magiging guilty po tayo dito. Ayoko na bumalik sa doktor, makulit kasi. Sasabihin, kunwari po, UTI. So may problema po sa pag-ihi. Inumin mo, kunwari itong cefuroxime, 2 beses sa isang araw, for 7 to 14 days. Okay. Pasensya po, pasintabi na lang po. Huwag po magagalit sa doktor. 3rd day, okay na yung pakiramdam. Anong sasabihin na iba? Wise ako. Di na ako babalik sa doktor. Itatago ko na to para pag nagkasakit ako, anong iinumin mo? Yung gamot. Mali po yun. Kasi pag hindi po, nagkakaroon tayo ng antibiotic resistance. Hindi po wais yun. Kasi pag ginawa niyo po yun, at to say po, tataas yung gamot nyo ng dosing or even worse, Dok, ang mahal na nga ng gamot, aakyat tayo sa mas ibang antibiotics. So please po, this is a medical situation, tama pong medical intervention and guidance. And number 3 po, number 3, when in doubt, when you are not sure, when you don't know what to do, may agam-agam kayo, makipag-usap po sa inyong doktor po. I think po open naman po yung San Nicolas Health Center po, di ba? Malapit po sa inyo. Dati po kasi nag-intern po ako dyan, not so sure kung nandiyan po yung si Dr. Emil. O basta, ganun po. So yun po, open po siya Mondays to Fridays po. So ganun po ha. Libre po, yun nga lang po ha. Konting pasensya po, medyo mahaba yung pila. Pero matutulungan din naman po lahat. Next po. Ito po yung sinasabi kung gusto nyong picturean. Ito po yung lagi namin sinasabi. Kaya po, pag sinabi namin ubusin ng 7 araw, 10 araw, uubusin. Kasi pag nag-mutate, at nangyayari na po sa atin yan, yun po yung problema. Pinaka-common po sa atin is what we call po tuberculosis. Ang gamutan po ng tuberculosis, 6 na buwan. Lapit po tayo sa San Lazaro po, di ba? Meron po tayong tinatawag na TB ward. Bakit yung iba po hindi gumagaling? Kasi dahil 6 na buwan ang gamutan, hindi na bumabalik. Babalik na pag malala na yung ano. Tanong ko po, gagana pa po ba yung ating antibiotics? Alam po, alanganin na. Aakyat ngayon tayo ng antibiotics. The problema po sa antibiotics, hindi po siya masama. Pero may tinatawag po tayong mga side effects. Dok, pag minsan may ininom ko antibiotics, nasisira yung tiyan ko. Well, natural po kasi ano po nasa loob ng ating tiyan or technically sa bituka, meron po tayong mga good bacteria. Pero pag uminom ka ng antibiotics, namamatay rin sila. So yun po yung problema. Kapag sinabi ng doktor, uubusin, uubusin. Walang souvenir, walang wais na pasyente, kasi pag nagka-problema sa huli, mas mapapamahal at mas mamroblema tayo. Klaro po ba? Moving forward, noise pollution. More on, mas makakalate dito yung mga kabataan. Kung hindi naka-earpods, naka-headset, or whatsoever, o naka-Spotify, or what, di ba? Remember po, ang tenga natin, may hangganan din yan. Di ba? Sabi nga ng iba, bata pa lang, Dok, parang nabibingi na. Bakit? Kasi ano ang problema? Diba? Naka-earphones, tuloy-tuloy hanggang sa pagpasok, hanggang sa makauwi. Remember po, may limit. Yan po, at least pinapakita ko po sa inyo. Decibel, yan po yung tunog. Pag sumobra, unti-unti, yung nasa loob po ng tenga natin ay hihina, masisira. May kaso nung po kami na nakikita po, mga 20 plus pa or magti-30s pa lang, nabibingi na, kailangan na ng hearing aid. Kasi bakit? Sabi mo, Dok, paano mo nasabi yan? Ayun, matutulog na lang, nakasaksak. Tanong ko po, kailan nagpapahinga yung tenga niya? Pagpasok, nakaganon. Pag sa school at wala yung maestra, nakasaksak. Pag uwi at matutulog, ganon. Anong gagawin ng doktor? Imagine nyo, magti-30s pa lang, ipag-hearing aid na natin, anong gagawin natin, di ba? Yun po, kailangan nating ayusin. Everything in moderation. Kasi again, sabi ko nga po, pag sumobra, magkakaroon to ng hindi magandang epekto, magiging masama. At magpapahinga. Ideally, kung makikinig ng Spotify or whatsoever, iTunes or YouTube or kung ano po, ipapahinga. Katulad po ng mata, katulad po ng tenga, kailangan nating ipahinga.
Kasi pag hindi, masisira. Bata pa lang, kailangan na ng hearing aid. Imagine nyo po, di ba? Sakit po ng pagtanda yan, tama. Pero sumobra, nakasama. Next po. Retiring. Ito po, not so much sa mga bata po. So, syempre po sa atin, mga panahon. Di ba? Ang iba po, ang keyword po is balance. Sobrang magtrabaho, over fatigue, nababurn out, sobra-sobra. Hindi, ang buhay ko is trabaho. Paano na yung mga mahal mo sa buhay? Paano na yung pamilya mo? Nagtatrabaho ko para sa kanila pero wala kang oras. So parang hindi connect. Yung iba naman, well, more on sa senior citizens po kasi to. Syempre po, mapapansin niyo po, especially pag sa mga senior citizens po, kaya iba ayaw po agad mag-retire. Kasi kung nag-retire po at walang ginagawa at wala na po activity, minsan po, pardon the term po, medyo nag-uulyanin. Kasi nga po, nag-retire ng maaga, parang wala sila ma-focusan ng kanilang energies po or may pinagkakabisihan. So, ang kailangan po, mayroon pa rin po tayong ginagawa na worthwhile po. Kunwari po, tumulong po kay Father Badong, mag-serve po sa simbahan para po meron po tayong nagagawa. Not only para sa ating sarili, but also sa community po natin. Okay po. So, ano po ang pwede nating gawin? Sa mga nagsisimula pa lang po, di ba, work-life balance, hindi ang trabaho ang buhay mo. Ang buhay mo ay sa'yo at sa pamilya mo. Kasi pag sumobra, maniningil yan. Di ka na natutulog. Lagi ka nagtatrabaho. Uminom ka ng mga energy drinks. Magkakasakit ka. Worthwhile activities. Mga bagay na pwede nating pagtuunan ng pansin. Serve the church. Community service. Yun po. Something to make our lives worthwhile po. Okay, next. Ito po, more or less, kilala niyo naman po ito, di ba? O si Magic Mirror, di ba? Self-awareness. Kailangan po, know your strengths, alam mo ang kalakasan mo, tanggapin mo ang mga kahinaan mo. Pero, hindi dun po nagtatapos. After mo malaman ang kalakasan mo at tatanggapin ang kahinaan mo, may kailangan kang gawin. Kaya, Doc, ako, lagi akong bugnutin. Naiinis ako parate. Ayan, nagbigay na si Father ng pinakamagandang halimbawa. Pag ikaw nagagalit, nabubugnot na or whatsoever, di ba? Magic mirror, alam mo yung sarili mo, anong gagawin mo? Magdasal, magrosaryo. Para pag nagdesisyon ka, kailangan tama. Nasa tamang pag-iisip ka, nasa tamang katinuan ka, hindi ka nadala ng emosyon. Number 2, scheduling. Hindi pwede ang buhay mo puro trabaho lang. Kasi pag nagkasakit ka, paano na ang sarili mo, paano na ang pamilya mo. Lifestyle changes kasi ang problema natin dito, di ba, iba, stress eating or bisyo. Naninigarilyo, umiinom ng alak, nagbe-vape, hindi maganda. At number 4 po, pinaka-importante, attitude of gratitude. Marami pong biyaya ang binigay sa atin ng Diyos. So it's time to pay it forward naman po. Okay po, lapit na po tayo. So, doon po nagtatapos. Doc, dami mo sinabi. Ano lang ang kailangan nating maalala po? You just have to ask. Ano po yung A? S? Hindi na kaya. Ano po ang huling step po natin? Kumonsulta. Kung ang kailangan po is physical or medical, sa doktor po. Kung ito po ay emotional or spiritual po, kay Father Badong po. Okay po ba? O, last na lang po, pahabol na lang po kasi yung doktor niyo po mahilig sa memes. Ito po, di ba yung di ba parang be like John. Ito po, gawin natin Pilipino. Be like John o si Juan. Si Juan, mahilig rumakit. Ayan. Siyempre, lahat naman. Dok, magdi-December na, kailangan rumakit. Para maraming pondo, para sa Pasko. Okay. Anong problema kay Juan? Bigay niyo na sa akin to ha. Sinagad ang sarili. Kailangan ko mag-overtime, Dok, di ba? Ihilang ang pahinga. Nagkasakit. Ano ang problema ko dito? Sumobra. Ano mangyari? Nagpagamot, naubos ang nasa wallet. May utang ka pa. Ano na yung Pasko mo? Anong lagi sinasabi nila? Huwag tularan si Juan. Kasi pag sumobra, masama. So yun po. That's the end of my lecture po. Photo credits, more pictures, less words. Sources. So you know what we're talking about for this past mga 45 minutes o 1 hour po is legit, credible. Makipag-usap po sa ibang other medical professional, magkakapareho po kami nasasabihin. So with that po, may katanungan po ba or clarification po kay Doktor? Tanong po? Clarification? Maliwanag naman po lahat? Okay po. So with that po, I say thank you po at good evening po. Salamat po sa pakikinig.
Thank you po, Doc Omar. At naalala ko po, pasalamatan natin yung family ni Doc Omar. Isa po sa mga tumulong para maging maayos yung luhuran natin. Kasi yung iba sa inyo, nai-stress kapag lumuluhod. Yan. Dahil sa sakit. Okay, so sana po nakatulong ang gabing ito sa spiritual wellness at sa ating physical wellness. So kung medyo stressed na, ang sagot dyan, magdasal para napapahinga. Okay? Sige po. So konting announcement lang, ang mga naka-line up natin na gagawin, pero sana hindi tayo ma-stress. Meron tayong Parade of Saints, meron tayong treat and treat ng mga bata, at meron din po tayong fellowship night. So meron tayong best in costume na hinahanap. Sino nga bang in charge sa fellowship? Sa Holy Wind Party? Lector ba o ano? Tocom? Ha? Lecom? Okay. So ano lang para yung announcement natin, no? Maipost na sa GC. Okay, so kung wala na, Doc Omar, thank you po sa oras at sa pagbabahagi po ng inyong kaalaman. So magsitayo na ang lahat para sa pagbabasbas. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. SSDM, kunin niyo na number ni Omar para kung ibabalik ang medical clinic, meron na kayong isa. No? Sige po, ingat po sa inyong pag-uwi at huwag kalimutan magdasal ng Rosaryo. God bless you po.